Monitor baka mo? Marami ko niyan. Kita mo naman yung quad monitor ko dito sa aking work from home setup. Merong nakakabit na 4 na monitor doon sa aking PC. So kung bakit mo naman kailangan ng mga extra monitor tulad nito, pag-uusapan natin yan. Dahil pinadalan tayo ng mga friends natin dyan sa Asus ng ZenScreen MB169CK. So ito yun Yun, ganda! Very thankful ako na i-review natin siya, pero yung mga sasabihin ko naman dito is based on my insight. Hindi din naman nila tayo binayaran para gawin tong review na to. Makakaasa kayo na fair and square yung review natin. Pero syempre, i-unbox na natin to. Syempre, sealed. Yun, Wow! Yung pinaka parang sleeve niya, Manual. Sino ba nagbabasa ng manual? Software manual. Oh, ganda. Braided na Type-C to Type-C. Ganda. 1 meter. HDMI to mini HDMI na braided. Tapos, I believe ito yung stand niya. Oops. Ang ating wow. So honestly, bago ko siya nare-review ngayon is nagamit ko na siya for a couple of days. Hindi naman ako nagulat na naging maganda yung performance niya kasi nga alam naman natin na they have already built their credibility lalong-lalo na sa mga monitors and pati na rin sa mga portable monitors. Provided na nila tong USB-C cable. Braided yung kanyang cord. So sa mga laptop, namatay. Sorry, namatay yung ilaw ko Pero okay lang, So sabi ko nga sa mga top tier na laptop, pwede mong gamitan na lang ng isang cord at para ma-output na dito sa ating monitors. Make sure lang na capable yung laptop na yon sa USB-C DisplayPort Alt Mode. Nakakabulol pero yung iba ang tawag nila is DP Alt Mode lang. So pag may ganun yung laptop nyo, isang cord lang. Obviously meron siyang Type-C tapos papunta sa Type-C ng ating portable monitor. So yun, gagana na siya. Pwede rin yun sa mga high-end na Android phone. At alam ko yung iPhone 15 pataas, pwede na rin ma-output yun dito sa ating laptop. Pero unfortunately, wala tayo nun. So ang gagamitin natin ay HDMI. Tapos kailangan natin siyang i-power with our USB Type-A kasi yun lang yung port ng aking laptop and papunta siya sa USB Type-C. Para lang ma-power siya, parang nag-charge ka lang. Kailangan lang niya ng power para mag-turn on. So, yun, Yun, Oh, ganda. Doon ako nakatingin sa monitor kaya nakatingin ako sa gilid. So, yun, Ang ganda, Kitang-kita nyo, kahit patagilid, ang ganda ng screen. So, nakakabit siya dito sa aking laptop as a extended display using HDMI and USB Type-C. And tulad nga ng sinabi natin kanina, ipapaliwanag rin natin kung bakit kailangan mo pa ng extra and portable monitor. Number 1, obviously, it will serve as a second screen for your productivity. So ganito, para medyo mas madali ipaliwanag, isipin mo, sa isang monitor mo, yun yung isang mesa na doon ka nagtatrabaho. So nandun yung notebook mo, siguro laptop, reference textbook, and coffee, and etc. Tapos, isipin mo ngayon na magdadagdag ka ng isa pang mesa. So kung meron ka pang isang mesa, so dadami yung pwede mong mailagay sa workspace mo, lalong-lalo na kapag nagmo-multitasking ka. So instead na sa single monitor mo is doon naka-open yung isang spreadsheet o yung isang Excel file, so pwede ka pang magbukas ng email, magbukas ng chat, or pwede rin namang yung ChatGPT sa kabila or isang window para makapag-research ka pa ng mga kailangan mong data habang nag-work doon sa iyong main monitor. So para sa akin, tulad kong video editor, na ma-maximize ko talaga yung aking mga extra screen for my productivity. So obviously, hindi na ako Alt tab para lang makita pa yung iba pang screen na pinagtatrabahuan ko. So in that way, nababawasan yung time ko para mag-switch ng screen. Obviously, nagkakaroon ako ng mas madaming productivity. Number 2, hindi lang rin naman to sa mga pang-office or work from home setup. Kung ikaw ay student at nag-online class, so pwedeng sa main monitor mo yung inyong Zoom or Google Meet or yung inyong webcam habang nagkaklase, and pwede mo rin ma-open yung assignment mo or yung research mo sa kabilang monitor para lang din hindi ka na nag-alt tab at nakikita mo agad yung mga kausap mo doon sa main monitor. O di ba ang galing? Multitasking talaga. So number 3, plug and play na lang naman talaga siya. So from the word itself na portable, hindi mo na kailangan ng power outlet para lang ma-power up itong portable monitor natin. Perfect to kung naka-laptop ka and you need a multi-screen outdoors, so pwedeng-pwede talaga siyang dalhin kung saan-saan.
Ang masasabi ko talaga dito is magaan siya tsaka manipis lang. Sukatin natin. So, meron siyang 11.9mm. Tapos, parang makapal pa nga tong iPhone ko rito eh. Ako, mas malaki siya ng konti, pero konting-konti lang. So, ganun siya kanipis. At dahil nga meron na siyang free na sleeves, madali na talaga siyang maitago sa inyong laptop bag. Ang weight naman niya is parang kasing bigat siguro ng isang libro. And sa looks naman niya, matte finish siya. Obviously, STIG. Branded talaga siya eh. Asus. Tapos yun nga, you can easily connect it, of course, sa mga consoles din tulad ng Nintendo Switch. I'd like to say na pwedeng-pwede siya gamitin sa mga devices na yun. So itong Zen screen natin is merong 15.6 Full HD IPS display. Ang ibig sabihin kasi nun, pwede mo siyang ma-view kahit anong angle. So kung makikita nyo, kahit i-slant ko siya ng konti, malinaw pa rin yung viewing angle nyo. Lino, actually hindi ko alam kung nakikita nyo dyan sa screen, pero dito sa personal, talagang satisfying yung contrast ratio niya, pati yung pag-pop up ng mga colors. Kung nasa labas ka naman at gagamitin mo siya outdoors, satisfying pa rin yung kanyang brightness level kasi meron siyang 250 nits. So, ibig sabihin, maliwanag pa rin siya kahit maliwanag yung sikat ng araw. Meron din siyang tinatawag na eye care technology. So, ibig sabihin, binabawasan yung pag-flicker ng screen para hindi masakit sa mata yung ating monitor kahit na medyo matagal ka lang nakababad sa kanya. Itong technology na to ay TUV certified. So, ibig sabihin, international standard talaga siya at hindi lang basta gimmick. For gamers naman, I think goods na rin naman siya dahil pasok naman yung 60Hz refresh rate as standard sa mga monitors. Vibrant pa rin naman yung colors niya kaya I'm sure na magiging satisfying pa rin yung gaming experience nyo using this portable monitor. And para ma-maximize pa yung performance ng ating MB169CK, pwede mong i-install yung kanilang free Asus Display Widget. Hindi lang siya basta display panel or settings. Nandun na rin yung mga pre-built options para ma-maximize nga natin yung ating display. Doon mo pwedeng timplahin yung temperature, brightness, contrast, etc. At meron na rin naman mga pagpipilian ng mga options para sa display settings na hinahanap mo. Ang pinaka gusto ko dito is dito mo ma-set yung kanyang auto-rotate. So parang ganito. Astig! Automatic, oh. Ang galing, ah. Oh. Automatic siya na nagro-rotate. So kung bakit ako nai-leave dito kasi dati, pag nagkabit ka ng isang monitor, kailangan mo pa siyang i-flip sa display settings. Hindi man siya mahirap, pero minsan nakakalito siya. Kaya, obviously, parang na-amaze ako dahil automatic na siya. You know? Galing, ah. Siguro ako lang na-appreciate dahil sa cellphone pwede nyo gawin yon pero sa mga unang PC, hindi ganun eh. Very good job for that Asus. Well, aside dyan, pwede mo rin naman tong pindutin yung manual na pag-switch ng kanilang mga modes. So parang additional option lang to kasi pwede rin naman tong dun nga sa ating display widget or dito sa ating menu screen. And to wrap it up, of course, very recommended itong Asus ZenScreen MB169CK dahil nga sa performance niya. Ang ganda ng screen, IPS, very portable, madaling bitbitin kahit saan kasi nga manipis at magaan lang naman. Plug and play na lang din, ano pang hahanapin mo. Obviously, super highly recommended tong portable monitor na to. So I think ang rating natin sa kanya is 9/10. Of course, hindi siya perfect dahil meron din siya mga flaws tulad na lang nung wala siyang USB-A na kasama, USB Type-C lang. Pero hindi naman yung deal breaker para sa mga bibili nito. Price-wise, I think this is good. Medyo nandun siya sa higher range, but of course, this is a branded one. Subok na, and you have its name to guarantee its performance. So kung kailangan mo ng portable monitor for whatever reason na discuss natin kanina, obviously, this Asus ZenScreen is a very good choice. And kung meron kayong tanong regarding this specific model, and kung meron pa kayong ibang katanungan regarding sa PC and siguro sa freelancing na rin, pwede nyo rin ilagay sa comment section para mabigyan ko kayo ng advice. And again, thank you so much Asus for providing me this ZenScreen. Yun lang naman. See you on the next video. Yun, bye!